lingkod ng tanan. Now, I would like to preach the message entitled karong kamutagon, forbid him na. So, unsa nang forbid him na? Ha? Ayaw, mawali, ayaw gitawag sumpuan. So, now, ang pangutana karon dunay mga lesson na dapat natong makatunan. Ang first na question sa tuwa, are we a true disciple of Christ? Mga na ipangutana. Ano man? I-express ni John. I-express ni John no, inga kay Jesus Christ. So, ang gihimo sa usa ka disciples na outside sa grupo. So, this is the time na makaingon ta nga adunay duha ka butang nga dapat natong lantawon diri karong pangutanon. Pero ang kana nga pangutana wala ilain makatubangan ang kung dili ikaw ra. Are you a true disciple of Christ? Kini nga pangutana dapat ma-address ato ang matag usa sa kinabuhi. Personal ang kinabuhi. So now, karong pagpuntagon, makita nato sa ato ang text, no, ang tubag ni Kristo sa diha nga si John nag-report sa iyaha nga adunay naghimo og milagro aside sa kaning gitawag nga sa ilaha 12 ka apostoles disciples ni Jesus Christ. So, kung imong lantawon diri sa Bible, exclusively ang matagahan ng ni Jesus Christ o katong gahom na pwede makahimo sa milagro ni Kristo before niya i-send out ang iyang 12 ka mga apostoles. So, dahil punto si John dire, pero kinahanglan atong lantawon, dili po nato pwede limitahan ang gahom sa Diyos. So, now, and therefore, ingon ni John na, Lord, na naghimo og milagro, and then sama sa among ginahimo, pero among silang gibawalan kay ano man, wala man siya nag-join sa among ang grupo. So, and that is gitawag the thing na dapat natong hibaluan karong kabutagon. Therefore, si John, gi-encourage siya ni Jesus Christ na ayaw mawali. Ayaw ipaundang. Kaya nga naman, ang gusto ni John na katong komisyon na ihatag sa Ginoo sa ilaha, sila ragyod ang makahimo. So, ingon sa Ginoo nga ayaw, tuguti nga mahimo sa gitawag nga kapandulan. Kaya nga naman, remember this God's people, gikan sa sinugdanan, nakabalo na si Kristo sa iyahang tinuod ng mga disipulo. So, siya na ang nakabalo. Kaya ingon sa pulong si Diyos, sa imong makita nga the Word of God says, I speak not of you all, I know whom I have chosen. So, nakabalo ang Ginoo kung kinsa ang iyang gitawag nga tinuod nga tinutan. So, the truth of the matter is, God knows who is His true follower and His children. Diba? So, pwede ta karon makapangkaron ingnon nga makaingon ta anak ta sa Ginoo. Now, nakabalo si Ginoong Kristo o iyang nailhan kung asa ta nabilaw. Nakabalo siya kung asa ta nabilaw. Now, many of us try to conclude that a person na tinuod siya nga disipulo ni Kristo kay tungod, una atong iba siya makita nato sa simbahan. Ikaduha, mag-appear gitawag sa buluhaton. Pero igalay zon, dili na mao ang identification ni Kristo sa usa ka tinuod nga apostoles. Nga naman, ang tao nagalantaw sa panggawas, pero ang Ginoo nagalantaw sa kasing-kasing. So, mauna sa ingon sa pulong si Diyos, na dili ang basihan nato is ang gawas, pero si Kristo, yung ginatanaw niya ang atong kasing-kasing. Kaya kung naman, kung unsa ang nasulod sa kasing-kasing, maupon nang naa sa gawas. So, this morning, let us learn from the word of our Lord Jesus Christ na aduna siya ipanglantaw ang gitawag nga iyahang mga disipulo. So, and dili ko magdo kayo kay murag nagakurinti pa akong likod. Murag kanang magtindog ko dugay mahawoy, maglingkod ko dugay hawoy. So, higda na yun eh. So,
Tingnan na ko sila dala sa mga country diha kay bigda sa ko. Murang ginahawoy akong likod. So dili ni siya UTI na. Kayo sa imong muda, wala nag-apos ko diha. Serisa murag serisa nagyampuan ko niya mga ulian ko. Baby love. And three things. Hindi magdugay. Three things lang. Number one, the recognition of God's power and word. Nga naman. So, kung imong lantawon, na-notice ni John ang gihimo sa katao. Tanawa sa verse number 49. And John answered and said, kay kanina panahon manggod, kumbaga, nag-ilog ang mga disipulo kung kinsa ang mahimong labaw din sila. So, si Jesus Christ, sa verse number 48, iyang giingon nga, kani nga bata, kung dili mo sama ni Ane, so dili mo mahimong greatest itawag na disciple. Kay si Kristo, Ginoo siya, pero He took a form of a servant. So, and now, ang recognition of God's gitawag power and word. Now, nagabalutan kitang tanan nga aduna tay Dios nga gialagaran gamhanan. And makatransform siya sa kinabuhi, makaluwas siya, and then makausab siya sa gitawag na tibuok nga pagkatao sa usa ka makasasala. Now, we serve a powerful God. And remember this, since nagamhanan ang atong Diyos, kaya niya mabuhat ang butang na makapahimaya sa iya. So ayaw nila nga, kung dili na mo ni buhaton, ay walay mahimo ang Ginoo. God makes things na makaglorify sa iya. No, so, kung iyang gustuhon kaya niya buhaton. Kaya nga naman, that speaks sa gitawag na limitless power of God. So, now, sa diha sa atuang text karon si John, nakita niya, and then, did gitawag the work of Christ, using Christ's name, casting out demon. Yun sa Bible. So, nakapaninggawas siya. So, malasong ingon ganihan, na walay lain nga makapaninggawas sa gitawag nato nga mga evil possessed nga mga tao kung dili ang katong apostolis nga gitugahan sa Ginoo sa iyang gahom. So aside ni ana, that's why in our time today, we don't believe that someone nga makapahawa siya sa gitawag nato nga tao nga imong panilagi sapian. So nakamala sa itong panahon karon. Pero sa mga Kristohanon, wala ka na. No? So dili na lang gitawag na applicable sa tuwa. Now, ingon sa Bible now si John na amaze siya, kung imong lantawon na hibulong siya gayon, kay nga naman, that only Christ and His 12 disciples, whom He gave power, can do and perform the miracles. Kasi nga, kami man itong gitugahan sa Ginoo. Murang kami man ito ang gitagaan sa Ginoo gahom. Pero sumala sa akong giingon ni Galegson, tinuod na siya, katong 12 ka apostolis, ang gitagaan sa Ginoo gahom nga makapahawa sa mga gitawag nga demon, makaayo sa lain-lain nga matag na sakit, makalakaw sa gitawag nato dali nga mga dili kalakaw. Yes, tinuod na siya, but let us not limit God's power and word. Nga naman, take note, there are people that God uses out of the 12 disciples. Di ba? Nga naman, for example, sa diha nang gilansan si Kristo. Now, sa 12 niya ka-apostolis, kinsa may nangisog na mukuha sa iyang patay lawas dito? Naawala? Wala. Ang gihimo sa uban, nilantaw lang sila. No? And then, ang ligo-ligo lang ang ilahang mga ulo. Nakita nila si Kristo. Pero kinsa man ang nangusog, nakuha itong iyang patay lawas. Si Joseph Arimathea. No, siya lang ang nangusog dito, magikuha na kay naman, di man pwede maupuan. No, ang gitawag na lawas ni Kristo dito sa cross. So siya mismo, pero kung imong nagtawon, wala kay makita ang kanang tawhana ng profess within gitawag the public profession of faith kauban ng mga disciples. But God used that man. Gigamit niya si Joseph de Arimathea, and then siya ang nagkuha dito ng Panginoon sa mga lawas ni Kristo. Now, siya ang gitawag sa Bible na secret disciples ni Kristo kung sa mga uban pa na wala na himong parte sa mga kanon.
So now, ayaw kalimot, di ta makaingon nga kaning gitawag na tao, and then usa ni gitawag nga nagapangalungingnon, ginagamit niya ang gitawag nga pangalan sa Dios. But remember this, ang gingon sa pulong sa Dios, but John forbid the man because he is not the disciples. Naman sa mga, undaki siguro na, kaya nga naman, dili man ka disipulo, kami naman ang naigahong, ang itagangan sa Diyos na makapahawa ng gitawag na devil possess. Oh, remember this. Ano man, kung sa may kulitan ni John, ganong nakasulti man sa nga, dapat kamunda kayo gamita ang pangalan ni Ginoong Kristo. Kaya sa verse number 44, we consider and we forbade him because he followeth not with us. No? Kumbaga, dili man kung sa makig-join. Now, this is the truth of the matter is, kaya nato buhaton ang buluhaton sa Dios bisan ta wala ta diha sa sulwi ni gitawag schedules. Kaya ta mubuhat sa buluhaton sa Ginoo bisan na sa atong opisina, bisan na sa atong gitrabahuan, bisan na sa atong bakasyon, bisan na sa atong panimalay. Kaya nato buhaton ang buluhaton sa Ginoo nga bisan kita na nga nag-inusara. So now, ingon sa Bible, nga ingon ni John, Lord, gipok na naman siya, kaya naman, dapat nag-join siya sa mga. Yes, kung atong makita, si John, nakasulti sa siyang kaugalingon, na ang tinungod nga disciples, actually, no doubt mo join yun sa group. My friend, don't ever forget that there are within the group, but not part of the group. Ayaw palimot. Na there are, in the Bible, within the crowd, but not part of the crowd. Diba? Kung baga na ay mga tao nga naging parte, pwede maka-join isang asa, pero kana na tao nakadikit lang, pero wala yung gitawag na kabahin sa mga gitawag na part no, sa mga crowd. Nga naman, dili po nato mag-question si John. Dili po nato gitawag na pwede i-blame si John. Musubot na sa dili, ano na po'y propesya na giingon sa Bible na sa katapusang mga adlaw, daghan mo nagagamit sa pangalan ni Kristo. So there were gitawag negative and positive things na atong ma-learn. No, galing gitawag na statement, but kung imong nagtawag, dili ni siya gitawag ang conclusion ni John, but nahimulong na siya. Because ina naman, God is the God of order. Iyahang na-organize ang iyahang mga disciples and gitagaan niyang power. Now, sumala sa kumingon, dili na ito pwede limitahan ang gamot sa Diyos, kaya nga naman, kaya niya mo gamit bisan pagtao nga dili luwas. Kaya niya gamiton because He is a powerful God. Nga naman din natin ma-question si John. Palihog sa inyong Bible, Matthew chapter 7, verse 21 to verse number 23. Matthew chapter number 7, please. Verse number 21. Ingon sa, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Verse number 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out demons? And in thy name done many wonderful works? Verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that were iniquity. So kung imong tananon, dili nato mag-question, gitawag ang movement ni John, ang pagpahunong ni John, aning gitawag nato nga na usa ka tao nga nag-perform because si John had learned na doon na po'y nagagamit sa pulong sa Diyos pero dili tinuod ng disciples ni Jesus Christ. So, iiwan ko na siya sa Mark chapter number 7, palihog lang, verse number 6 to verse number 7. Mark chapter 7, verse number 6 to 7, palihog lang. Iwan sa Bible, Mark chapter 7, verse number 6. He answered and said unto them, where hath Elias prophesied of you?
And then hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for the doctrines, the commandments of men. For laying aside the commandment of God, ye the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. So, ingon ni Kristo, doon ay posibilidad nga katong tao pwede mo gamit sa gitawag nga pangalan ni Kristo. Now, listen to this. Bisag kinsa pa man na diha, pag-abot sa pangalan sa Diyos, na ilhan na nga gamhanan and still has power, has impact sa mga tao nga mong gamit ni anak nga pangalan. Ano man? Dili nato matuwis ang pagkagamhanan ni Kristo. From the beginning, He is the powerful God. Even though I am a sinner, if I preach the Word of God, even though I do not gitawag, know God, if I use the Word and in the name of Jesus Christ, still His name and His Word, adunay effect. Kaya nga, because it is powerful. Mao na sa dili nato pwede masulti apan si John na hibulong ra siya. Kung imong makita sa book of John chapter number Palihog lang, chapter 6, look at verse 36. Ingon sa Bible, 66 rather, John chapter 6, and then look at verse number 66. Ingon sa pulong sa Diyos, John chapter number 6, look at verse 66. Ingon sa Bible, from that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Ano man, gitudluan sila ni Kristo. Pero, Lord, murag di man mi katuana na ikaw ang bread of life. Murag di namon ni mahimo, Lord. Oh, that's why ingon ni John, we stop him because ingon siya sa diha na amo sila ang gianda pero dili siya maki-join. Oh, listen to this. The most important thing na dapat nato ma-realize karon nga kabuntagon sa atong kaugalingon kung panti bata sa disipulo ni Kristo o nagapakaroon na ta nga nakadikit na ta sa panahon ni Kristo. O na'y dapat nato kay naman, pwede nato na himuon. Pwede ta magpakaroon sa simbahan, I am a Baptist but not a true saint. Usa ko ka Bible Baptist, nagasimba ko niya pero dili tinuod nga luwas. Mao na sa kinahanglan ato ma-realize, higalay igsoon, na kinahanglan na makita nato na ang gahom sa Dios adunay epekto sa tuang kinabuhi, because if God's word, if His word adunay gahom, it would change sa tuang pagkatao. That's why ngayon kaluwas ko dili. I hope appeal ka sa panon. Wala lang ka nakadikit sa panon. I hope party ka sa mga panon. Mao na'y nakalisod. There are times we try to say, I am saved, I am saved. Pero the fact of the matter is, murag ka nang nakasayit rata. So ang usa ka disipulo ni Kristo, no doubt, si John had learned na gigather ni Kristo ay ang mga disciples. Na naman, sa book of John, kung imong landawon ang pulong sa Diyos, if my sheep hear my voice, di ba? Follow me. Musunod sila kay Kristo. And then wala sila against kay Kristo. Nanong kanin sa John chapter 6, and then halos tanan na mga disciples niya, makatugdakan kayong panong linibuhan. Nanong 12 man lang kagitawag ka buok ang nabilib. Kay maunay tinuod. Maunay tinuod ng mga pagitawag disipulo ni Kristo. Oh, it is an important thing to know sa imuha kung sa akuha kung pagbata sa panahon ni Kristo. It is an important thing for us to know if we are saved or not. Usahay makaingon ta, save man ang isa tanan, save na lang. Dili ko rin. You must have a personal relationship with God. Ayaw na nga say na sila appeal ko diha. Tinaog pag-rapture, madala ko ka. Kay kung dili, wag itay nahimo.
Not only we find in the recognition of Christ's power, number 2, pareho, no, Christ's counsel. Kung sa may tambag niya kay Jan, indot po tayo sa ato ang text, sa verse number 50. Ingon sa diha, and Jesus said unto him, forbid him not. Baga, ayaw sa siguro hook me dito. Now, there is a things that we ought to learn this morning. Usahay ba o kanunay? Usahay o kanunay naging sensitibo ta sa kinabuhi sa uwan. You know what? We try to focus on their lives instead doing our responsibility with God. Why? Kung inong lang tawon, kung sa may naman, ingon sa Ginoo, wag ka na sulat niya, Pastor. The thing na gusto ipagawas ni Kristo, na John, it is better for you to focus on the ministry that I charge you to do. That's right. Now, you don't have the right to judge that person if he is saved or not. This is the thing na gusto ipakita ni Kristo sa tuwa. Usahin, we focus on the lives of others and we forgot our responsibility with God. Nakalimutan kung unsa nga ito ang bahay, unsa itong parte, isip kalawas ni Kristo. Nakalimutan na sa itong function. Why? Because we look someone, the way we live, the way we act, the way what they do, maunay ato ang concentration down to concentrate what God wants us to be. So namin mo sa Ginoo dyan, ingon siya, forbid him not. Why? Because God is an all-knowing God. I can declare all of you, makaingon ko, mga disciples mo tanan ni Kristo, but God knows exactly if kinsa yun ang Ginoo nga luwas diri sa tuwa. Now, we never kita mag-question about God's salvation. We never question about God's ability. Why? Because that is not our job. As the job of the disciples is to follow and obey what God commanded us to do. That is our job. So now, ingon sa pulong si Diyos, now Jesus Christ told John, forbid him not. Ano man? For if they are doing things for the kingdom of God, you ought not to stop him. Kung ang gihimo niya nga para ma-advance ang kingharian sa Diyos, so wala kay katungod dyan nga mustap sa yahat because it is for the glory and for the kingdom of God. Amen. So wala kay dapat mabuhat niya na. So, now, and he ought not to stop that person. Kaya naman, sa statement ni Jesus Christ, ingon siya, for he that is not against us is for us. Diba? Kung dili sa supak sa tuwa, di atuwa na, Jesus Christ wanted His disciples to focus on their ministry and service rather than judging others. Diba? Focus na ito itong kagalingon din sila. We don't care, yes, about their lives. Kung sa may ang gitudlo ni Kristo, aside sa gitawag nga makafocus ta, diha sa iyahang buluhaton, and then diha sa pagtuman siyang kabubuton, and then another thing ang gihatag sa Ginoo sa tuwa karon nga lesson, ang kaimportante to have a divine discernment. Ano man? Mo na importante nga naatay discernment nga gikan sa Ginoo. Kay makabaluta kana na tao kung iya ba sa Ginoo. Two things that we need to learn. Focus, be faithful to serving the Lord. And sometimes we say, Pastor, how about others? Yes, we try to convince them, we try to encourage them, but let us focus to the ministry that God called us to do. That is our job. That is our responsibility. Now, we need to have a divine discernment. Ano man? Kay para dili punta patakakod o gitawag na judge sa katao without gitawag nato diri nga
permission gikan sa tuang buhay nga Diyos. Jesus is teaching all of us here karong kamuntagon the importance to have a divine discernment. Dili nato probably ma-blame si John, for there are many also come out in the last days using the name of Christ, but they are not of His. But Christ gave us a true statement on how He identified His own disciples, for He is not for us, is not against us, is for us. Pag dili na sa supa, tanawon ni mo yung buhaton, tanawon ni mo yung kinabuhi, tanawon ni mo yung spiritual growth, and then tanawon ni mo ang the way siya naman kinabuhi diya sa Ginoo. Yung makaingon, pag dili na supak sa pulong sa Ginoo, He is not against us. That's why, listen, ingon pa sa usa ka manunula, dili na kinahanglan nimo nga ibeg pa nimo ang usa ka tawo nga moadtog simbahan kung kanang tawhana, kung tinuod siya nga luwas o anak sa Ginoo, moadtog nilang simbahan. Right. Amen. Diba? There is no need for us to beg someone. Ay, Pastor, di na rin ka mag-visit. Di, wala ng punto. Ang punto, ang tao kung aluwas, makita yun na sa iyang kauban ng mga panahon. Diba? Di mo pwede isagol ang karnero kandi. Whether you say, Lord, kinahanglan, there is no need to beg someone, Lord, atong simbahan, kaya nga naman, kay sila mismo, na tao na sa Ginoo, niluwas na sa Ginoo, nakabalo sila kamaturan, they willingly go and find them gitawag pastors, and then they will go with the crowd because they are part of the crowd. Yes, that's why we want to beg someone, we come to them and we need to serve God, to serve Christ, to come to church. Yes, gigamit na sa Ginoo para sila. If he or she really the true disciples of Christ, he will follow Christ. Yes, God uses us to encourage them, to motivate them. Kung maminaw sila sa dili sa maong nga pagdasig, gikan sa tuwa, they still follow Christ for they are part of God's family. Walang ganang gabisi pinauta. Yeah, we encourage people to come to church to join. Maminaw sila sa dili, kaya naman sa Bible, di ba, provoke one another into love. To stir up their spirit in serving the Lord. Pero if they are true disciples of that, or not, kung tinuod sila nga disipulo ni Kristo, I mean, naluwas, dili na kinahanglan, mabisitahan pa man ka sa dili, you will always find the house of God because that is the true disciple hearing and seeking where he can hear the voice of his master. Diba? Kaya may ngon, wala man nag-visit sa kuwa, di na lang tumatog simbahan. Are you a true disciple? Importante man ang visitation, mao gani na natay gitawag ng ministry. Pero ayaw tingnan na walay nag-visit sa imo nga you are not important. Ayaw tingnan na walay nagbisita sa imo nga kumbaga wala man na pastor. There is no need nga i-beg pa ka nga atong simbahan mag-serve sa Ginoo because if you are a true disciple, you are willingly to obey sa voice of your shepherd. My sheep hear my voice and I know them. They follow me. Diba? So, ingon sa Ginoo kay John, tanawa ang pamaagi ng Ginoo mo identify. For he that is not against us is for us. Amen. God knows wala siya nakabase sa performance sa tao. Ang gitan-aw niya ang kasing-kasing na na-transform bisang maging part pa na siya sa 12 ka disipulo o wala, he can still serve God because he is the true Savior. Kaya nga naman, dili man ni by group.
atong commitment sa Ginoo, atong relasyon individual pa yan. There is no need for us to know the details sa uban na tao. They are saved or not, but let us be faithful and focused to serve God. Sometimes actions ito will reveal the true condition of the man's heart. Diba? Kasi ka ng action mo, ayaw na. Kung sa ingon sa pulong sa Diyos, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Now, ang action na to, asa gikan? Ha? Ayaw na nga kung sa imong kasing-kasing, dili niya ipakita. Ang taong manghinatagon nasa kasing-kasing sa paghatag. Ang tao nga matinud-anon maunay gibutang sa Ginoo sa kasing-kasing. Don't tell me that your heart is wrong and then your physical appearance is right. And that is living a hypocrisy. So, ingon ni John, ingon sa Ginoo, tanaw nimo, Lord, pareha mag-yun performance. Pero wala man na niya gibaraw kung sa kunang ninyo ang istorya. One thing na gusto sa Ginoo may ipakita sa tuwa, aside sa discernment, divine discernment, aside sa gitawag nato diri nga to focus sa ministry sa Ginoo nga gi-assign niya sa tuwa, dapat maging matinud-anon ta sa pagpangalagad sa Ginoo ug buhaton nato kung unsa ang tawag sa Ginoo sa tuwa diha sa iyang buhaton. Diba? It is easy to judge others and to excuse ourselves. But ingon sa Ginoo, ikaw dyan, tanawa rin. There are times sa itong kinabuhi, pag naan na sa simbahan, makaingon ta ng tawa ng Diyos. Save na yun. Wow. Pagkanindot kung makamagano. But don't ever forget na doon na po'y nasangol sa ground. That's why si Pablo nanawagan siya sa mga taga-Ephesus that there are riveting wounds, not only without but within. Ayaw kumpiyansa. Oh, the truth of the matter is, why we don't concentrate sa to ang calling to serve God? Why we don't concentrate sa ministry kung asa kagibutan sa Ginoo? Than searching the lives of others. God wants us to be a blessing. If someone wins souls for Christ's glory, wala kang attend, there is a new church, praise God for that. But, why? Because kung kana pagkapaayon sa ginharian sa Ginoo sa mga. And most of the time, there were people nga atong nasangiwan, wala isimba sa tuwa, praise God, dahil nakasimba sila sa Panginoon ng Baptist. Diba? There were times, nung sa itong pinabuhi, sometimes we try to say, Lord, in-ani man ko, Lord. Yes, dunay butang na makita na to kay John na nahibulong ko siya kay naman wala. Grupo. Uy, kuya, away nakahimo. Wala ang nisiyon ani. Pero hinumdumi lang, dili po nato basta-basta ma-reconcile kay naman during the time sa gilansang si Kristo, na ay mga disipulo, sila si Nicodemus, mo ito yung mga secret disciples ni Kristo. Niadto sa Ginoo gabi. Nakabay ng paibalo, kaya nga naman, during that time na mahibalaan sila, i-kickback sila, pahawaon sila, grupo ka sila lugar. So, hilom-hilom na sila. But there were times sa itong kinabuhi, we try to focus searching others' lives than searching what we ought to accomplish for God's glory. God's people, let us be faithful because time is short.
Short na kayong time mo yung sa Bible, redeeming the time. Oh, I do not know how I wish na tanan na makaadto sa simbahan nga luwasin. Pero dili po na ko na pwede i-focus niya because there are some within the church is not part of God's family. Realidad. And then sa katapusan, pinagtapusan din ako sa dati. Kasi makahilang si ako. Lastly, Christ explanation. Kung sa may pag-explain ni Kristo, ingon ni John, dili na ko masabtan, Lord. God, ingon siya, for he that is not against us is for us. Si John, the beloved, do not put say panglantaw niya na. Open your Bible with me, please. The book of 1 John, chapter 2, verse 19. And this is the thing na dapat na atay gitawag examination sa tuang kinabuhi. 1 John chapter 2 verse 19. Palihog. Basahan ninyo rin. Palihog lang. John, 1 John chapter 2. Naalam mo diha? Verse 19. Palihog. Basa. Go. But not were to us, for if they had been with us, they would not doubt have continued with us, but they went out that they may be made manifest that they were not all of us. Klaro dili. They went out from us. Kung sugot ng kasadili, pag-preaching na gani hisgutan. Pag ma-offend ang tao sa preaching, ingon sa Bible, gawas gina. Ingon pa sa usa ka tao nga nagbisita diri. Basta pastor, ako manggigay ko. Katindugon ako, kakulingon na gid ko. Mao ba ning side na ingon ni John? They went out from us, but they were not of us. Ingon siya, hapit na ko, dili humano na yung preaching pastor. Tataw na niya, kailangan na siya utabangan. Malingin-lingin na daw siya, katindugon na daw siya, kay muuli siya. No wonder. Kay si Jesus Christ sa lilibuhan ang nisunod sa iyaha. Pagwali niya sa iyang pulong sa John chapter 6, pilay na bilin. 12. Giiman pag yun ang 12, muban po sila. Tubiyak po. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, this is the thing na si John gusto niya tanawon, Lord, kay kung sila pa, dili sa tuwa, dapat magpabilin o magpadayon sila, and we are together performing the commission that God in charge us to do. Why there are some people leaving the church? Anong doon ay uban man nga mawala? Di ko ganahan ng simbahan, di ko ganahan ng pastor, di ko ganahan niya magwali. It's simply because they were not of us. No question about it. If they had been of us, they would no doubt have continued with us. Yes, dunay lain na panon, lain pero wala diri sa tuwa, pero wala po sila ng kalan. Mura ko nagkatuwa, bisag unsa pa kalayo atong balay, asa taadto nang nimuha gyud-yabutan na maulay sa pagkabulimong balay. Kaya tuwan ng balay. Amen ba? Mauna, kung di ka ulit si mong balay, di ka kagiyas balay. But they went out that they might be made manifest that they were not of us. Mga balay si Yaris, may tabo din siya sa katapusan mga anak. Maybe some of you makaingon, Lord, dili na kumusimpa.
kayo siya atong simbahan. God's people, we must have a self-examination. This examination must be centered on us. Sa 2 Corinthians chapter 13, verse number 5, ingon ni Paul, 2 Corinthians 13, look at verse number 5. What is the first word there? Kita pag natay balatian, gusto ta mga doktor kay magpa-examine ta. Di mo mahibalan ang kondisyon sa imuhang espirituhal nga kinabuhi kung dili nimo tugtan ang Ginoo iyang pulong mo examine sa imuhang. I'm not a judge to tell you na inanay mong kinabuhi. But we ought to have a heart like David of old. Search me, O God, and know my heart. Yes, nobody can stop us doing the work of God. Nobody can say na dili ka pwede mo padayon, you need to stop doing this or that. But self-examination is far more important nga naman because you can discover the true condition of your heart, especially katong wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi. Atong pangutanon, atong kaugalingon, are we a true follower of Christ or not? Stop looking the lives of others, how they live and what they do. Focus on yourselves and ask God's help to understand your heart. Ano ba? Di ba examine na ito itong kasing-kasing sa Ginoo? Masugot ba ito sa dili? There were times na pagbahay ka because, ano ba? It's too late na di mo nahibalan. Mumurang ka ng sakit pa. Kung nga kay balatian, ang atong ginapangita, kaya na nighampol. Kaya na nighilot-hilot. Di sa kabantog doktor. Pagtanong mo na okay gamay, di yun ni Mao. Pero hinay-hinay ka, ginakutkot anang nasakit, hinay-hinay niya, gi-drain ang imong kusog, and then mabot ang panahon, pag-adto na nimo sa gitawag ng ospital, limot-limot ng doktor. The right time to examine ourselves is now. Ano naman? Kay tungod ang kaluwasan, pinahagi pa sa grasya. Because when times end, when raptures come, wala na yung grasya. Kasakit, survival na. That's why we need to examine. Even if Paul, examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own selves. Kung na ba kay Kristo, prove your own selves, even if Paul. Ano naman? Because there are many in our time today, part of the crowd, within the crowd, but not part of the crowd. Naa sa simbahan, pero di luwas. Muna yung lisod. Don't tell me na, Pastor, God is looking on the heart. Praise God for that. Pero ayaw po isan aside na kung unsay mong action, gikan na si mong kasing-kasing. Unsay mong reaction sa preaching, unsay mong ginapakita, everyday routine si mong kinabuhi, and that is what your heart says. Amen. That's why ako nag-examine. Lord, tabangin me to understand our hearts, for our heart is deceitful above all things. Anong gibuhat man, anong kanina na kung mali-ayon tuwan somebody nga mo ang tukimperno na kamahayan niya na wala na po siya isultian kung unsa ang gusto ipawalis nila.
At the end of the day, kung naman dili saved diri, and then kung maabot ng rapture, nabiling ka, you can never blame anyone of us. Ano ba? Kaya nawalihan, magkaspulong sa iyo. Dili ko makausap sa iyo, ha? Dili ko makapaako sa iyo, ha? Dili ko makapasunod sa iyo, ha? But if God is in you, I will not forbid you what you want to do in life. But kung tinuod ka na disipulo, you always seek God first before anything else. We can be in church, muna'y sakit, naata sa simbahan, pero dili ta parte sa pamilya sila. Try to imagine sa inyong panimalayan. Sa inyong panimalayan. Tanan ni Magso niya, ikaw murag lahi man ang treatment sa iyo. Ikaw murag di, ito dinood na lang. Kunya, sa diya nga na ibalaan yung di mo nga dito ka dinood, kung sa'yo batiyo niya. Ha? Sakit. Ang uban ubiya. Ang uban magpabili. Pero most probably, ang uban na distress. Ano man, despite niya yung kinabuhi. Pero may mga animok, naaka sa simbahan, pero dili kaluwas. Every now and then. And there are many people in many churches today within the church but not part of God's family. Ano sa panipati ng pamilya pastor? Ang mahimong kabahin sa pamilya sa Ginoo katong naay personal na relasyon sa iya. Kung sa mga personal na relasyon kay sa Ginoong Jesucristo, iyang Ginoo umaduluwas sa iyang kinabuhi. Ayaw ina na naa ka sa simbahan, every Sunday na naa ka sa church, pero kung wala ka nag-profess, wala ka nag-defend sa imong sala, kung wala mo gidawat ang tulong sa Ginoo as the people of Thessalonica, and then you will die, will end up ang imong kalanguan to be dead. That's why ang simbahan, makaingon ka, dili man yun makaluwas. Gamiton rin sa Ginoo nga para makaangkon ka kaluwasan. Pero kung tinuod pud ka maluwas, kini nga simbahan, dili nimo pwede isag-asay, kay gihimo po ni sa Ginoo para tapukanan siya mga tahanan. That's why God's people, we want to go to church, amen? We want to love our church. Basi ko niya ngayon, naalagi ka simbahan. Mura bitaw ka ng basketball. Part ka sa team, pero pag dula, di ka pasahan. May pag. Di ba? Pagkutanan na si Brother Julian Ustate. Pag lima-lima niyo, niya di ko nila pasahan. Pagkaingon na ko nga, apil baka ko ni silang team. Ang nakanindot sa Ginoo, kitang tanan, kitagaan taniya, o higayon na maging parte sa iyang pamilya. I hope na dili mo baliwanaon because tomorrow will be too late. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. A truly disciple of Christ will follow Him, serve Him, and live for Him. Are you saved? Or you are just professing? God's people, let us be faithful in the Lord. Sa ato ang pagserbisyo, makafocus na diya sa iyaha na para ang ginarian sa Ginoo ma-extend pa kung na ay gitawag mahimok nato para sa kailangan sa Ginoo. I do not know, maybe there was every time na magsangyaw ko sa pulong sa Ginoo. I always say sa kanila sa ngayon, Ma'am, sir, magkita man ta sa dili, but na-accomplish na ko ang gusto na ipahimo sa Ginoo. To tell you sa kaluwasan, musimba man ka sa dili, sir, ma'am, ang importante, nakaadto ko sa inyo kay lituman na akong sugo sa inyo. It's not my job to change you. It's not my job to transform who you are, but my job is to tell you the truth of the Word of God. And it's up to you how you respond to it. That's why God's people, please, ato nagsabihin ang pagpapagaling. Disipulo ba ta? Or sidekick ka ta?
Nandumi, mulit mo basaha ang John chapter number 6, thousands of people nagsunod kay Jesus Christ, pero doon silang kabuok na gilid, kana nagapakita, dili tanan nga naa sa sulod na simbahan luwas. I hope sigurado ka. Kaya kung luwas ang tao, mo serve lang sa Ginoo. Kung luwas ang tao, musunod sa kabubuton sa Ginoo. Kung luwas ang tao, mangalakad sa Ginoo. Kung luwas ang tao, simbahon niyang Ginoo. You don't want to miss anything about God. Na naman, because He is saved. Kaya luwas. Are you saved? God's people, let us focus sa ito ang puluhan. Don't focus on the lives of others. Let us serve God. Kaya naman, gamay na lang ang panahon na kita na oportunidad mangalangad sila. Gamay na lang yun. And maybe some of you, wala mo ikahibalo, kaya wala mo ikitawag pa sa basa Bible, pero gamay na lang ang panahon na si Kristo kabalik. I hope na pagbalik ni Kristo, kitang tanan diri, mag-caught up that together in the air to meet with our Lord Jesus Christ. Pero mag-alanganin dari ka, you need to vision, examine yourself. Manindog ta, Diyos,